Paano mag-start ng rental property business dito sa Pilipinas? Actually, may dalawang paraan. Pwede kang mag-own ng mga property, bumili ka or magpatayo ka ng property, or yung pangalawa is pwede kang mag-sublease. Example, kakausapin mo yung landlord na may-ari ng unit na to, sabihin mo, rentahan mo yan, pero paparentahan mo rin sa iba na per month yung rate. Pwede yun, maraming gumagawa ng ganon, basta magkasundo kayo ng mismong may-ari ng property. Sabihin mo rin yung totoo sa kanya, yun yung pinaka-importante. And you have also list of contract para malinaw din yung usapan nyo. Then, pag nakapag-decide ka na kung alin dun sa dalawa yung gusto mo, pwede ka na mag-start ng rental property business mo. And pag per month yung rate mo, make sure na meron kayong list of contract at naka-indicate doon yung lahat kung magkano yung per month yung rate mo, ano yung mga rules dyan sa bahay mo. Para malinaw ang usapan. At saka para pag may na-damage, alam nung tenant na siya ang responsibility na magbayad lahat nun. And then, pag nag-sublease ka naman, dun din sa kontrata, kung sino ang magpapaayos once na may ma-damage dun sa unit, nasagot mo lahat, and then wala kang babaguhin dun sa unit, kasi ayaw ng mga landlord na ganon, na babaguhin yung pintura, maglalagay ng divider, yung mga ayaw ng mga landlord. Ayaw nilang pinapakailaman yung itsura ng bahay nila. So, bago mo baguhin yon, dapat paalam ka muna sa landlord kung pwede ba na baguhin mo yung pintura at maglagay ka ng divider sa living area, yung tipong ganon. As a respect din naman sa landlord, saka para walang gulo once na matapos yung kontrata nyo. And then, pagdating naman sa permit, marami nagpaparenta sa panahon ngayon, mga wala namang permit. Kung gusto mo ng peace of mind, yes, syempre magpa-permit ka. Saka kung gusto mong lumaki yung, lalo na kung ikaw naman ang may-ari ng mga rental property na yan, para sa akin, dapat meron ka talagang permit, business permit. Pero kung nagsasublease ka, kumbaga gusto mo lang itry for 1 month kung okay ba para sa'yo yung ganyan negosyo, maintindihan ka naman ng, I think okay lang yan. Kasi nasa testing period ka, saka 1 month lang naman ang gagawin mong experiment dyan. Kasi undecided ka pa nga, hindi mo alam kung gusto mo ba yung negosyong yan. And yung permit kasi is pang matagalan yun. Business permit is 1 year. 1 year yun, bago ma-expired. Pero yung sa DTI is 5 years kasi yun eh. So, 5 years bago mo makancel yon. Kung corporation, naku, sobrang tagal lalo. Pang matagalan na responsibility ang corporation. Pang seryoso na talaga yon sa pagninegosyo. Yung location, consider the location. Kung magsasublease ka ng unit, make sure na maganda yung location. Malapit sa lahat para talagang hindi mababakante yung unit mo at makukover mo yung expenses. Like yung sa rental, pagbabayad mo dun sa landlord, and then yung mga bills pa niyan, daming bills. Mako-covered mo yon. At then, syempre, improvement yung unit. Hindi naman pwedeng hindi ka nag-i-improve ng unit kasi hindi gaganda. For example, yung bed mo. Basta kailangan maganda yung mga beddings mo, blanket, and then yung itsura mismo ng unit. Simple paintings. Hindi naman kailangan mamahalin, pero dapat kahit pa paano may mga ganun ka. Kung gusto mo yung medyo luxury yung dating ng unit mo. Kung minimalistic, wala namang problema kahit wala ng mga ganun. Ayun sa akin, walang mga ganun kasi minimalistic yun sa akin, saka iba yung target market ko. Kung sa'yo naman din yung property, syempre same. Dapat maganda rin yung location mo. Dapat lalong mas maganda yung location mo kasi pang matagalan yan. Binili mo yung property, so dapat maging worth it yun. Kahit mahal yan, importante is maganda yung location. Kasi kumuha ka nga ng mumurahing property, ang pangit naman ng location. So wala rin. Wala nagre-renta or meron man, saglit lang, tapos wala na uli, puro bakante-bakante. Sayang yung pagpapatayo mo. So pili ka na nung sobrang gandang location para worth it yung investment mo. And of course, yung budget mo. Kano ba yung budget mo para dyan sa pinasublease mo? Kano ba yung budget mo sa sublease na nakakuha mong property? So, dapat pasok yan sa budget mo. May nakalaan ka ng pera dyan. So, ano mangyayari? Tumumal yung pagpaparenta mo, may pang-cover ka dyan sa
sa monthly na rent mo dun sa landlord kasi sinublease mo nga lang yan. And then kung ikaw naman yung may-ari ng property is yung budget mo sa pagpapatayo, which is very, very expensive. So dapat may enough na budget ka na, lalo na kung ang unit mo ay gagawin mo transient house, more expensive kasi bibili ka ng mga appliances. Kaya like aircon, pinaka-importante, ref, dapat meron ka rin mga sa living area, may sofa ka, sa dining area, meron kang dining table, meron ka panlutuan. Yung mga ganyan na pag pinagsama-sama mo, malaki. Umaabot ng 6 digit, ganun kamahal. Yun yung dapat mong i-consider. At then pag okay na yun lahat, yan, pwede ka na mag-start ng rental property business dito sa Pilipinas. Ako nga pala si Len Hagoba, owner ako ng rental property dito sa Lucena City. Ito ang mga unit ko. Ito ay transient house business. Meron ako dito, yan. Duplex unit siya. So, 4 units yan. And then, meron pa akong isang unit na malaki. Bahay talaga siya. Ayan. So, yan. Per night yung rent niyan. So, kung may question kayo regarding rental property business, ayan, comment lang po kayo dito. At gagawin ko lahat para masagot yang mga questions nyo. And then, kung may iba pa kayong katanungan, may group akong binuo, ang All About Rental Property Business at Bahay. Join po kayo sa group na yan. At nandyan din po yung mga iba pang landlord na pwede nyo rin pong pagtanungan. Dito na po muna. See you po sa susunod. Bye!